Sa umaga pong ito, tayo ay nasa Heidelberg Catechism, Lord's Day 35. At meron po tayong tatlong mga katanungan. Ngunit bago po tayo dumakot dyan, ay nais ko po basahin ay nasa John chapter 4 at nais ko po simulan sa talatang 5 hanggang talatang 24. John chapter 4 verse 5. Sumapit siya sa isang lungsod ng Samaria na tinatawag na Sychar, malapit sa bahagi ng lupaing ibinigay ni Jacob kay Jose na kanyang anak. Naroon ang balon ni Jacob. Nang pagod na si Jesus sa kanyang paglalakbay, naupo siya sa tabi ng balon. Noon ay malapit ng nagtanghaling tapat. Dumating ang isang babaeng Samaritana upang umigit ng tubig. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Bigyan mo ako ng inumin," sapagkat ang kanyang mga alagad ay pumunta sa lungsod upang bumili ng pagkain. Sinabi sa kanya ng babaeng Samaritana, "Paano nangyari na ikaw na isang Hudyo ay humihingi ng mainom sa akin na isang babaeng Samaritana, sapagkat hindi nakikisama ang mga Hudyo sa mga Samaritano?" Sumagot si Jesus, "Kung nalalaman mo ang kaloob ng Diyos at kung sino sa iyo'y nagsasabi, 'Bigyan mo ako ng inumin,' ikaw ay hihingi sa kanya at ikaw ay bibigyan niya ng tubig na buhay." Sinabi sa kanya ng babae, "Ginoo, wala kang pansalok ng tubig at malalim ang balon. Saan ka ngayon kukuha ng tubig na buhay? Higit ka ba dakila kaysa aming amang si Jacob na sa amin nagbigay ng balon at dito ininom siya pati ang kanyang mga anak at ang kanyang mga hayop?" Sumagot si Jesus sa kanya, "Ang bawat uminom ng tubig na ito ay muling mauuhaw. Subalit ang sino mang uminom ng tubig na sa aking ibibigay ay hindi na mauuhaw magpakilanman. Ang tubig na aking ibibigay sa kanya ay magiging isang bukal ng tubig tungo sa buhay na walang hanggan." Sinabi sa kanya ng babae, "Ginoo, bigyan mo ako ng tubig na ito upang ako'y hindi na mauhaw o pumarito upang umigib." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Umalis ka na. Tawagin mo ang iyong asawa at bumalik ka rito." Ang babae sumagot sa kanya, "Wala akong asawa." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Tama ang sinabi mo. Wala akong asawa sapagkat nagkaroon ka ng 5 asawa at ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Totoo ang sinabi mong ito." Sinabi sa kanya ng babae, "Ginoo, nakita kong ikaw ay isang propeta. Sumamba ang aming ninuno sa bundok na ito, ngunit sinasabi ninyo na ang lugar na dapat sambahan ng mga tao ay sa Jerusalem." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Babae, maniwala ka sa akin na darating ang oras na hindi sasambahin ang Ama, hindi sa bundok na ito o sa Jerusalem. Sinasamba ninyo ang hindi ninyo nakikilala. Sinasamba namin ang nakikilala namin, sapagkat ang kaligtasan ay mula sa mga Hudyo. Subalit dumarating ang oras at ngayon na nga na sasambahin ng mga tunay na sumasamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan, sapagkat nahanap ng Ama ng gayon ang sumasamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu
At ang sumasamba sa Kanya ay kinakailangan sumamba sa Espiritu at katotohanan. Hanggang dito lamang po ang pagbasa natin sa banal na kasulatan. Mga minamahal, ang ating pong paksa sa umagang ito ay tungkol sa tunay na pagsamba. Sapagkat tayo po ay nasa Heidelberg Catechism Notes Day 5 at meron pong mga tanong dito na ating pong pag-aaralan sa umagang ito. Sa tanong bilang 96, ano ang hinihingi ng Diyos sa ikalawang utos? Ito po ay may kinalaman doon sa 10 utos. At ngayon, ang atin pong tatalakayin yung ikalawang utos, nasagot na tayo ay hindi dapat sa anumang paraan kakatawan sa Diyos sa pamamagitan ng mga larawan o sambahin siya sa anumang paraan kaysa mga kanyang ipinag-uutos na kanyang salita. Sa tanong bilang 97, ibig sabihin ba ay huwag kang gagawa ng mga larawan? Ang sagot, ang Diyos ay hindi magagawang katawan ni maaaring katawanin ng anumang paraan. Subalit tungkol sa mga nilikha, bagamat maaari silang katawanin, ipinagbabawal ng Diyos na magkaroon ng anumang pagkakatulad sa kanila upang sambahin sila o upang paglingkuran nila ang Diyos. Sa tanong bilang 85 o 88, subalit ipinahintulad ba ng sa mga iglesia ang mga larawan gaya ng mga aklat para sa mga karaniwang tao? Ang sagot, hindi. Dahil hindi tayo dapat magpanggap na mas matalino kaysa Diyos na siyang nagnanais maturuan ang kanyang bayan. Hindi sa pamagitan ng mga titing larawan, hindi sa pamagitan ng buhay na pangaral ng kanyang salita. So ito po ang nilalaman ng ating pag-aaralan sa umagang ito tungkol sa tunay na pagsamba. Noong nakaraan ay pinag-aralan natin tungkol sa pagbibigay ng Diyos ng 10 utos. Tunay na ang Diyos ay nakipagtipan kay Abraham. At yung tipan yun ay hindi mababago. Yun ay mananatili magpakailanman sapagkat ang Diyos ang nakipagtipan. Ang Diyos ay makapangyarihan, ang Diyos ay maalamin, ang Diyos ay nasa lahat ng lugar at hindi siya nagbabago. Pinapahayag niya sa bansang Israel na siya ay buhay na Diyos na siyang naglabas sa kanila mula sa pagkakaalipin sa lungsod o bayan ng Ehipto. Pinapahayag ng Diyos na siya ay makapangyarihan na naglabas sa kanila mula sa pagkakaalipin sa bansang Ehipto. Sapagkat nang ibigay ng Panginoon ang 10 utos sa mga Israelitas, ay sila'y inilabas na mula sa pagkakaalipin. Sila'y naging malaya mula sa pagiging alipin. Sapagkat naging alipin sila sa loob ng 430 years na sila'y pinahihirapan na gumawa ng mga pisa at mga bagay para sa pagpapatayo ng mga estruktura doon sa Ehipto. At natunghayan natin na ang Diyos ay Diyos ng tipan at hindi nagbabago. Na talagang iniibig niya ang bansang Israel. Kung ating titingnan ang malalim na kahulugan ng Israel, ito ay spiritual Israel.
Sa lumang tipan, ang pakikitungo ng Diyos sa Israel ay isang nasyon. Bilang isang nation na siyang pinangungunahan niya at pinagpapalad at inilabas mula sa Ehipto. Sapagkat nang tanggapin ng mga Israelitas ang 10 utos, sila ay nasa ilang, nasa disyerto. At ipinamalas ng Panginoon na siya ay buhay. Hindi siya nagbabago sa kanyang pag-ibig at kahabagan. Sapagkat nung sila ay ilabas ng Ehipto, binuksan ng Panginoon ang dagat na pula at ipinamalas sa kanila na mayroong daan ng kaligtasan. At sila ay tumawid ng dagat na pula sapagkat nabuksan ang dagat na pula. At doon ay pinangunahan sila ng Panginoon at sa panguna ng Panginoon ay sa pamagitan ng alapa. Sila ay nililiman ng makapal na ulap upang hindi sila mapinsala ng init doon sa disyerto. At sila ay pinangungunahan din ng Panginoon sa pamagitan ng haliging apoy upang hindi sila mamatay sa ginaw sa gitna ng disyerto. Sapagkat sa disyerto, wala tayong makikita ng anumang bagay kundi puro bato, puro buhangin, puro matatalas na bato sa disyerto. Walang halaman, tigang, walang ulan, walang anuman sa disyerto. Ngunit ipinahayag ng Panginoon na siya ay buhay hanggang sa sila ay makatawid. At nung sila ay makatawid, ay sinundan sila ng mga Ehipsyo. At sabi sa banal na kasulatan na sila ay sundan ng mga Ehipsyo, isinara ng Panginoon ang dagat na pula. At lahat ng mga Ehipsyo ay namatay sa gitna ng dagat. At yun ay pinahayag ng Diyos na siya ay buhay. Kaya nang ibigay ng Panginoon ang 10 utos, ay dito tinutukoy na siya ay buhay. Sabi sa Exodus Kapitulo 20, talatang 2, Ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto upang mula sa bahay ng pagkakaalipin. Ito ang sinabi ng Panginoon sa kanyang bayan. At para malaman ng kanyang bayan na siya ay buhay, doon sa kanilang natatanaw na bundok ng Sinai, ay may trompeta silang nadidinig at ito'y palakas ng palakas. At pagkatapos ay makapal ng ulap at pagkatapos ay apoy doon sa tuktok ng Sinai. Kaya ang mga tao ay nanggilalas, natakot, at nadala nila na ang Diyos ay buhay. Na Diyos ang siyang naglikha at nagligtas sa kanila. Kaya dito, ang unang bagay na inutos ng Panginoon ay tungkol sa siya lamang ang Diyos. Kaya sabi niya, huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Ito ang unang kautusan ng Diyos at ang pangalawa ay huwag gagawa ng larawan. O kaya nga itong tungkol sa tanong bilang 96 ay sinasaad dito, ano ang hinihingi ng Diyos sa ikalawang utos? Nasagot dito na tayo ay hindi dapat sa anumang paraan
kakatawan sa Diyos sa pamagitan ng mga larawan o sambahin siya sa anumang paraan kaysa kanyang ipinag-uutos sa kanyang salita. Ang Diyos ay Espiritu. Ito ang sinasaad sa ating binasa. Siya'y nakikita sa pamagitan ng ulap, sapagkat ang ulap ang siyang namumuna sa bansang Israel. Kung saan dadako ang ulap, sila ay sumusunod. Ngayon din sa kanilang pananatili kung gabi, sa kanilang pagpapahinga, ay merong lumilitaw na haliging apoy na sila'y binabantayan. At ang Diyos ay naging matapat sa bansang Israel sa loob ng 40 taon, 40 years. Pag-gising nila ng umaga, may alapab sa kanilang na lumilinig. Pag sila'y matutulog, naroon, binabantayan sila ng haliging apoy. At yun ay tanda ng kahabagan ng Diyos na ayaw niyang masadla sa kapahamakan ang kanyang bayan. Binabantayan niya. At hindi lamang yun, para lalong tumibay ang kanilang pananampalataya, sa araw-araw, sila'y pinagkakalooban ng Panginoon ng mana. Kapag hindi sila pwedeng magtanim, hindi sila pwedeng magbungkal, at wala silang pananim, kaya't wala silang pagkain, wala silang aanihin. At yun ang sinasabi sa banal na kasulatan. At kanilang nadadama na Diyos ay buhay. Pinakakain sila. Sa ating kapanahunan, ang Diyos ay buhay. Sapagkat tayo ay kanyang mga anak. Ang Diyos ang siyang naglalaan sa atin ng pagkain sa pamagitan ng ating mga gawa. Yung paghahanap buhay, tinutulungan tayo ng Panginoon. Hindi niya tayo pababayaan sapagkat yung ang kanyang katapatan sa kanyang tipan. Na siya'y nakipagtipan at tulad na sinabi ni Jacob, sabi niya, ako'y magpapatuloy kung ako ay iyong pakakainin. Alam niyo kung minsan sa ating kahinaan, lagi tayo nakatingin sa ating kailangan. Yung ating kakainin, yung ating dadamitin, yung ating iinumin, lagi tayo nakatuon doon. Eh sabi ng Panginoon, huwag pa maghabag ang inyong puso. Ang mga ibon sa langit, araw-araw sila'y kumakain. Umiinom sapagkat sila'y pinakakain ng aking Ama, sabi ng Panginoon sa Kristo. Sila'y pinaiinom araw-araw. At yung mga hayop sa gubat, sila'y pinakakain at pinaiinom. Kaya nga umuulan at pinalalago ng Panginoon ang mga halamanan at hindi ang mga patis ay dumadaloy ng tubig sapagkat hindi niya pinababayaan. Ang mga bagay na ito ay napakahalaga na bagaman ang Panginoon ay Espiritu. Wala siyang katawan. Siya'y walang hanggan. Eternal. Wala siyang kamatayan. Wala siyang simula. Wala rin siyang wakas. He is eternal. Ang ating Ama
ay walang hanggan. Siya ay Espiritu. O kaya nga, tinutukoy dito sa banal na kasulatan na ang pagsamba sa Kanya ay sa Espiritu at sa katotohanan. Ibig sabihin ay huwag sa anumang paraan ay gumawa ng mga larawan. Kaya ito ang unang bagay na hinihingi ng Panginoon sa ikalawang utos na huwag gagawa ng mga larawan sapagkat ang Diyos ay buhay at nabubuhay siya magpakilanman. Sapagkat ang Diyos ay siya ang ating Jehovah salvation, kaligtasan natin. Siya mismo ang nagligtas sa atin sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Siya na lumalang sa atin. Siya na nagbigay ng ating buhay na ipinanganak tayo sa lupa. Siya ang dahilan ng lahat ng mga bagay sapagkat yun ang kanyang mabuting kalooban. Pinapahayag sa atin na bakit tayo narito dahil lang sa kanyang kabutihan. At anuman ang ating nararamdaman, ito'y dahilan sa kasalanan sapagkat yung ating katawan ay mayroon pang kabulukan. Nababawasan yung ating lakas. Kasi pag may mga magulang na kung magtrabaho 12 oras, matutulog lamang ng 3 oras, gigising na naman. No? Ang mga bagay na yun ay hindi kaya ng ating katawan sapagkat binigyan tayo ng panahon para magtrabaho ay magpahinga at limitado lamang ang ating trabaho sapagkat nauubos yung ating lakas. Kaya binigyan tayo ng kapahinga sa gabi para habang tayo ay nakahimlay, kailangan sa kapaguran, kailangan ma-repress, maibalik yung lakas na nauubos natin sa maghapon. Kaya pag tayo gumising, limitado lamang yung ating trabaho. Hindi pwedeng dire-diretso. Kasi dadating yung panahon na tayo ay mapapagod. At habang tayo ay nakahimlay, yung lakas unti-unti bumabalik. Para paggising natin sa umaga, masaya tayo. Malakas. Kaya kung minsan paggising natin, ang ganda ng umaga. Magagawa natin ang inilaan na gawain para sa araw na yun. Kaya tayo bilang mga mananampalataya, magpasalamat tayo sa Kanya. Sundin natin ang Kanyang kalooban. Pangalawa, ano ang ipinagbabawal ng Diyos sa atin? Sa tanong bilang 97, ang sabi dito, ibig sabihin ba'y huwag gagawa ng mga larawan? Ang sagot, ang Diyos ay hindi magagawang katawanin ni maaaring katawanin ng anumang paraan sapagkat tungkol sa mga nilikha, bagamat maaaring silang katawanin, ipinagbabawal ng Diyos na magkaroon ng anumang katulad o pagkakatulad sa kanila upang sabayin sila o upang paglingkuran nila ang Diyos. So ito ang siyang ipinagbabawal ng Diyos, ang paggawa ng larawan. Imahin na larawan mula sa langit, mula sa lupa, mula sa ilalim ng lupa. Sapagkat
sa kadiliman ng kaisipan ng tao at ng puso ng tao, ang tao siyang gumagawa ng mga santo upang kanilang sambahin. At pag yung tao yun ay sumasamba sa Diyos-Diyosan, madilim, siya ay nasa kadiliman, walang unawa, sapagkat sumasamba siya sa Diyos-Diyosan na hindi buhay, na walang kapangyarihan, na walang buhay, na hindi maikilos ang katawan. Eh yung sinasabi sa banal na kasulatan, yung gumawa sa mga rebulto at santo, at ito ay sinamba, mas masahol pa ang mga gumawa sa mga bagay na yun. Kaya sinasabi sa Psalms 115, kung ating titingnan, kasi mas maganda na malaman natin ang mga bagay na ito sa mga awit, Kapitulo 115, ang sabi sa talatang 4, ang kanilang mga Diyos-Diyosan ay pilak at ginto, gawa ng mga kamay ng mga tao. Sila'y may mga bibig, ngunit hindi nagsasalita. May mga mata, ngunit hindi sila nakakakita. Sila'y may mga tainga, ngunit hindi sila nakakarinig. May mga ilong, ngunit hindi nakakaamoy. Meron silang mga kamay, ngunit hindi sila nakakadama. May mga paa, ngunit hindi nakalalakad. At hindi gumagawa ng tunog ang kanilang lalamunan. Na ibig sabihin, mula sa kanilang bibig, wala tayong madibig. Kaya sabi sa talatang 8, ang mga gumagawa at gumawa sa kanila ay kaya nila, kaya din ang lahat ng nagtitiwala sa kanila. Pero para sa atin, ang ating Diyos, sabi sa talatang 3, ang aming Diyos ay nasa mga langit, gaya ng ginagawa ng anuman kanyang kagustuhan. So dito, pinapahayag mga minamahal na talagang ipinagbabawal ng Panginoon ang paggawa at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at ang gumagawa ng mga bagay na yun, they are spiritually blind. Hindi nila nakikita na ang kanilang sinasamba ay patay, tuod, ginto, tila, kahoy, at plastic. Kaya they are spiritually blind. Ang pangatlo ay yung maluwalhating pagsamba. Sa tanong bilang 98, ganito ang tanong, subalit ipinahintulad ba ng mga iglesia ang mga larawan gaya ng mga aklat para sa mga karaniwang tao? Ang sagot, hindi. Dahil hindi tayo dapat magpanggap na mas matalino kaysa Diyos, na siyang nagnanais na maturuan ang kanyang bayan, hindi sa pamagitan ng mga titing larawan, kundi sa pamagitan ng buhay na pangangaral ng kanyang salita. Ang ating Diyos ay Espiritu. Siya ay ganap. He is so glorious, adorable. Pag sinabi adorable, ibig sabihin, siya ay kaibig-ibig sapagkat siya ay napakabuti, mahabagin at maibigin. Sa binasa natin dito sa Juan,
ay itinuturo ng Panginoon ang tamang pagsamba. Sa panahon ng ating Panginoon sa Kristo, isang lugar lamang ang kanilang pinagsasambahan at ito ay sa Jerusalem. At nakita natin dito na ang mga Samaritano, katulad ng kausap ng Panginoon na Samaritana, sila'y hindi maaaring pumunta sa Jerusalem sapagkat napakaliwanag yung sinabi sa verse 9 na paungusap sapagkat hindi nakikisama ang mga Hudyo sa mga Samaritano. Ito mga Samaritano, ang kanilang lahi ay lalahian ng iba. Kaya parang mga mistisong Hudyo at mistisong Hudyo ang mga tao dito. Kaya wala silang relasyon. Kaya pagdating sa pananambahan, ay doon sila sa bundok nananambahan. Pero sinabi ng Panginoon ay darating ang panahon na ang kanilang pagsamba, sinabi ng Panginoon sa Kristo sa talatang 23, subalit dumarating ang oras at ngayon nga, nasasambahin ng tunay na sumasamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan sapagkat hinahanap ng Ama ang gayong mga sumasamba sa Kanya. Kaya ipinaliwanag ng Panginoon ng talatang 24, ang Diyos ay Espiritu at ang sumasamba sa Kanya, kinakailangan sumamba sa Espiritu at katotohanan. At dito ay pinaliliwanag na ang tunay na pagsamba sa ating Diyos at Ama ay sa Espiritu. So ang bawat mananampalataya ay nasa Espiritu. Sapagkat ipinanganak sila sa Espiritu. At kung sila ay nasa Espiritu, kinakailangan sambahin ang Ama, ang ating Diyos, sa Espiritu. At ito ang siyang tinutukoy sa banal na kasulatan. Inyong mapapansin ay ang pagsamba sa Espiritu. Yung salitang Espiritu ay small e. Pag ito ay naging capital, ito ay tumutukoy sa banal na Espiritu. Pero kung small e, ito ay tumutukoy sa Espiritu ng mananampalataya. Sapagkat sila ay pinanganak sa Espiritu. Ito ang pinaliwanag ng Panginoon na ang ipinanganak sa laman ay laman. So, hindi maaaring sumamba sa laman. Kundi sa Espiritu ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu. So, ang bawat mananampalataya ay ipinanganak sa Espiritu. So, itong small letter E ay tumutukoy sa mga mananampalataya na sambahin ng bawat mananampalataya ang Panginoon Diyos sa Espiritu. Sapagkat ang Diyos ay Espiritu. At ito ang itinuturo sa banal na kasulatan. At yan ang tinutugon dito sa tanong bilang 98, yung nasa huling pangusap, kundi sa pamagitan ng buhay na pangaral ng kanyang salita. So tayo, mga minamahal, ay nakakatipon-tipon kung araw ng Lord's Day, itong araw na ito. At sa ating pagtitipon, ay tayo sumasamba sa ating Panginoong Diyos. Sa pamagitan ng ating pagtitipon, ay umaawit tayo hindi para sa ating sarili, kundi para sa ating Diyos, na tumatanggap tayo ng kalakasan sa pamagitan ng ating inaawit. Sapagkat sa pamagitan ng awit, sinasabi doon, ang Diyos ay makapangyarihan at nare-refresh tayo at tayo lumalago sa kaalaman at karunungan sa ating Panginoong Diyos. Lumalago tayo sa Kanya. At sa pamagitan ng pangaral, katulad ng pangaral na ito ay kailangan natin para tayo ay maging malusog at malakas ang ating espiritu sapagkat
Ang salita ng Panginoon ang pagkain ng ating kaluluwa. At dito ay tinutukoy yung katotohanan, sapagkat ang Diyos ay katotohanan. Walang kasinungalingan ang kanyang mga salita. Ang mga salita niya ay dumaan sa hurno ng apoy 7 beses, sapagkat naroon ang purity, kadalisayan ng kanyang salita at walang pandaraya at walang kasinungalingan. Kaya ito ang siyang tinutukoy na ang Diyos ay Espiritu. Kaya lang yung sa Tagalog, yung ang Diyos ay Espiritu, ginawang small, dapat capital letter ito. Sapagkat sa English ay capital letter. Kaya kung minsan, ang mga translation, pag hindi natin na-check, ay nanilihis ang mga pagsasalin-salin sa iba't ibang wika. Kaya itong ang Diyos ay Espiritu, kailangan capital E. No? Capital E. Sa English ay capital S. Meaning, ang Diyos ay Espiritu. At ang sumasamba sa Kanya, kinakailangan sumamba sa Kanya sa Espiritu. Ibig sabihin, yung sumananamba ay sila ay mga pinanganak sa Espiritu at sumasamba sa katotohanan, sapagkat ang Panginoon Diyos ay totoo. Siya ay tunay. Siya ay kailig-ilig na Diyos. Kaya natin masasabi na kailig-ilig sapagkat ang kanyang katangian ay makapangyarihan soberano at siya ang siyang pumapatnubay at gumagabay sa bawat isa sa atin. Kaya ito ang siyang itinuturo ng Panginoon dito sa Samaritana na itinatawag yung kanyang mga asawa, yung kanyang asawa. At dito ay nabalitaan niya, o kaya nga sa mga sumusunod na mga talata, ay sinabi niya ang Panginoong Jesucristo ang Mesiya. Sabi sa talatang 25, na sinabi ng babae sa kanya, nalalaman ko na darating ang Mesiyas, ang tinatawag na Kristo. Pagdating niya, ipapahayag niya sa amin ang lahat ng mga bagay. Ang Diyos ay mapagbigay. Hindi siya nagwi-withhold ng bagay para sa atin. Yung mga bagay na kailangan natin malaman ay pinagkakalo. O kaya nga, pag tayo ay sumamba sa Kanya, dalangin natin, bigyan tayo ng puso na nakakaunawa ng Kanyang salita. At yun ay Kanyang ipagkakalo sa atin. Kaya nga sa ating pagsamba, purihin natin, dakilain siya sa Kanyang mga ginagawa sa ating buhay. Amen. Maraming salamat po, o aming Diyos, sa iyong mga salita. Patuloy mo pagpalain ito sa aming mga puso at ikintal mo sa aming puso ang mga bagay na ito sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen.